Akit lang! Siya. Itinanong ng Diyos, walang pagkakulong ng tao, walang palusot sa kasalanan, at walang Kristo. Nagpatotoo si Alma na darating si Kristo at na ang lahat ng bagay ay nagsasaad na mayroong isang Diyos. Si Balhor ay humingi ng isang palatandaan at siya ay napili. Ang Diablo ay nagpakita kay Balhor bilang isang anghel at tinuruan siya kung anong sasabihin. Si Balhor ay niyapakan at namatay. Bakit ka nag-aangat ng isang Kristo? Sapagkat walang sino man ang makakalam ng anumang bagay na darating. Masdan, ang mga bagay na ito na itinatawag ninyong mga propesiya na sinasabi ninyo binabaan ng mga banal na propeta. Masdan, ang mga ito ay mga hangal na tradisyon ng inyong mga ama. Pinikulikor sa mga tao na sila ay hangal na maniwala na si Jesus ay darating sa lupa at magdurusa para sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya na ang mga tao ay hindi maaaring parusahan sa kanilang mga kasalanan dahil walang buhay pagkatapos ng kamatayan. Maraming tao ang naniwala kay Balhor. Naging masama sila. Sinubukan ni Balhor na mangaral sa mga tao ni Amon, ngunit hindi sila nakinig. Ikinapos nila siya at idinala kay Amon na pinilit siyang palabasin ng lungsod. Bakit mo binabalik at kamadaan ng Panginoon? Bakit mo tinuturuan ang mga tao na ito na hindi magiging Kristo? Nahadlangan ang kanilang pagsasaya. Bakit? Bakit nagsasalita ka laban sa lahat ng propesiya ng mga banal na propeta? Na hindi natuturo ng mga hangal na tradisyon ng inyong mga ama? At dahil hindi ko tinuturo ang mga tao ito na itali ang kanilang mga sarili sa ilalim ng mga hangal na ordinansa at mga pagsasagawa na inilatag ng masinaunang pari, ay naglilingkod ka sa kapangyarihan at otoridad sa kanila upang panatigan sila sa kamangmahan, na hindi nila dapat ito sa kanilang mga ulo na masama sa inyong mga salita. Sabihin ng mga tao ito ay malalayang mga tao. Sabihin doon sa pagkalipin na sinasabi ko na ang mga sinuunang propesiya ay totoo. Masdan na, sinasabi ko na hindi mo alam na sila ay totoo. At ang mga taong ito ay nagkasala. At nagkasala ng mga tao sa isang paglabag ng isang magulang. Ang matanda ay nagsabi na isang bata ay nagkasala dahil sa isang magulang. At sinasabi mo rin na si Kristo ay darating sa kanila ay magiging pinatay para sa kanilang mga kasalanan sa daigdig. At sa gayon ay pinamumunuan niya ang mga tao ito ay sa mga hangal na tradisyon ito ng inyong mga ninuno. Alinsunod sa inyong mga hangarin at pigilan ng mga ito, maging bilang ito sa pagkalipin upang pagsikapan ninyo ang mga gawain ito sa kanilang mga karan. Miguel ka na. Ngayon na makita ng mataas na saserdote at puno po ang katigasan ng kanyang puso, na makita nilang lalakastayan siya maglaban sa Diyos, ay hindi sila tutugon sa kanyang salita. Ngunit ipinagkapos nila siya at ibinigay nila siya sa kamay ng mga opisyal. Bakit nyo inakay ang mga taong ito na ang mga hangal na tradisyon ng inyong mga ama ay pinipigilan nyo sila sa pagkalipin na ginagawa ninyo? Ang inyong sarili sa mga gawain ng kanilang mga kamay, na hindi sila naglakas loob na tumingala, na may katapangan at kamasahe ng kanilang mga karapatan at mga pribilehiyo. Masdan, ako ay nagsumikap maging mula sa pasimula ng panunungkulan ng mga ko. Hanggang ngayon, gamit ang sarili kong mga kamay sa aking suporta, ay hindi nakatayo sa aking maraming paglalakbay sa paligid upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sa gitna ng aking maraming tao, na ngayon ay nakatayo sa aking maraming gawain sa aking ginagawa sa simbahan, ay hindi ko kailanman matatanggap kahit hindi nakikita ng sino man para sa aking paggawa. Ngayon, kung hindi tayo tumatanggap ng anumang nagawa sa simbahan, ano ang pakinabang natin sa paggawa ng simbahan? Sinasabi na ito ay papayag na totoo upang tayo ay magkaroon ng kagalakan at ang kagalakan ng ating mga kapatid. Bakit natin sasabihin ngayon na tayo ay nangangaral upang makakuha ng pakinabang kapag aram mo sa iyong sarili na wala kami natatanggap at pakinabang?
naniniwala kami na nanliling lang bilang mga tao. Sila ay nagdududa ka sa amin ngayon na mayroong Diyos. Tatatwa mo bang muli na mayroong Diyos at tatatwa rin ang Kristo? Ngunit masdan, sasabihin ko sa iyo na alam kong may Diyos at kayo na darating si Kristo. Anong katibayan na walang Diyos o na si Kristo ang darating? Sinasabi ko sa iyo na wala kang ibang maliban sa iyong salita lamang. Masdan na sa aking lahat ng bagay bilang patotoo na ang mga bagay na ito ay totoo. Sa kanya rin ang lahat ng bagay bilang patotoo na sila ay totoo. At kung ikaw ay naniniwala, ako, sa amin, ngayon ay mga bagay na ito ay totoo. Alam ko na ikaw ay naniniwala. Ngunit ay sinapian ka ng sinungaling na Espiritu. Inalis niya ang Espiritu ng Diyos upang mawalan ng lugar sa iyo. Ngunit ang Diablo ay may kapangyarihan sa iyo at dinala ka sa paggawa ng mga kagamitan upang sirain ang mga anak ng Diyos. Ngunit iyon ay magpapakita sa akin ng isang palatandaan upang ako ay makumbinsi ng isang Diyos na ipinakita nila sa akin na siya ay may kapangyarihan. At pagkatapos ay ako ay makukumbinsi ng katotohanan ng aking mga salita. May sapat na tanda kung saan pinukso ang iyong Diyos. Ang mga banal na kasulatan ay nilatag sa iyong harapan ang lahat ng bagay upang mapansin na mayroong Diyos. Maging lupa at ang bagay sa ibabaw nito. Ang paggalaw nito at gayon din ang lahat ng mga planeta sa kanilang regular. Sa inyo ay sumaksi na mayroong kataas-taas na manlilikha at gayon pa man ay ikaw ay lumibot. Tinakay ang mga puso ng mga tao ito na makapagtotoo sa kanilang walang Diyos na iyong itatanggi laban sa lahat ng sinabi na saksay ko. Ako ay nagdadalamhati dahil sa katigasan ng iyong puso. Nilabanan mo pa rin ang diwa ng katotohanan. Ang aking kaluluwa ay mawawasak. Ngunit mas mabuti na ang iyong kaluluwa ay mawala ko ngayon. Ikaw ay magiging paraan ng pagpapababa ng maraming kaluluwa sa mga pagkawasak sa pamamagitan ng iyong papuri na salita. Kung kaya muli mo itatatwa, sasaktan ka ng Diyos na ikaw ay magiging pipi na hindi mo mabubuksan ang iyong bibig upang hindi mo na madimlang ang mga taong ito. Ito ang ibibigay ko sa iyo bilang isang palatandaan na ikaw ay hahampasin niya ng alusunod sa pangalan ng Diyos o ipipipiin hindi niya mapapigilan pa. Hindi ko itatanggi ang pagkakaroon ng Diyos. Ngunit, hindi ako maniniwala na mayroong Diyos. At sinabi ko na hindi mo alam na mayroong Diyos. At maliban ko magpapakita ka sa akin ng isang palatandaan. Masdan, siya ay tumatakbo at nayayapakan, paging siya ay patay na. At sa gayon, nakikita natin na ang wakas niya ay pinaluktot ang mga daan ng Panginoon. At sa gayon, nakikita natin na ang Diablo ay hindi susuportahan ang kanyang mga anak sa huling araw, kundi ang kamatayan. Mabilis na kinaladkad sila pababa sa impyerno. Si Korihor, ang Antikristo, ay nililibak si Kristo, ang pagbabayad sala at ang diwa ng propesiya. Itinuro niya na walang Diyos, walang pagkahulog ng tao, walang parusa sa kasalanan, at walang Kristo. Nagpatotoo si Alma na darating si Kristo